Dakilang tandang sumikat sa langit, babaeng nararamtan ng araw. Siya'y nakatungtong sa maliwanag na buwan, 12 bituin ng kanyang korona. Dakilang tanda, ikaw o Maria, kahanga-hanga ang iyong tagumpay. Dakilang tanda, ikaw o Maria, kahanga-hanga ang iyong tagumpay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sa minyong lahat. At sa Mary. Mga kapatid, ngayon ay dakilang kapistahan ng Asunsyon o pagpapaakyat sa langit ng mahal na Birhen Maria. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo nasa loob at sa labas ng Basilica Minor at pamansang labanan ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon na makikiisa sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga minamahal ko mga kapatid, ating ginugulita ngayon ang dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng mahal na Birhen Maria. Ipinapahayag ni Papa Pio XII noong ika-1 ng Nobyembre 1950 ang katuruang iniakyat sa langit ang parihong kaluluwa at katawan ng ating mahal na ina. Hinais ng Diyos na maliban si Maria sa pagkaagnas dulot ng kamatayan. Sa kasalukuyan, nakikiisa na sa kalwalhatian ng kanyang anak si Maria, na laging kaanib ni Jesus sa buhay noon at ngayon. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyong kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit
Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Yesu Kristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kalisnisang mahal na Berheng Ina ng anak mong mahal ay iyong iniakyat taglay ang kaluluwa at katawan sa kalangitan sa pagsasalob namin ng mga bagay sa kaitaasan. Pagindapatin mong kami makasalo sa kaulatian ng Berheng Ina naming mahal sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna pong lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaba ng tipan. Kasunod dito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda, isang babaeng nararamta ng araw at nakatuntong sa buwan. Ang ulo niya ay may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napapasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit. Isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ang kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit
at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng mga anak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki, ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Nasa kanan mong rina, maningning sa ginto't ganda. Samantalang sa kanan mo, nakatayo yaong reyna, palamuti gintong lantay sa damit na suot niya. Nasa kanan mo ang rina, maningning sa ginto't ganda. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin. Ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Nasa kanan mo ang rina, maningning sa ginto't ganda. Ang taglay mong kagandahan, ang hari ang paibigin. Siya ay iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. Nasa kanan mo ang rina, maningning sa ginto't ganda. Sama-samang masasaya, ang lahat ay nagagalak na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Nasa kanan mo ang rina, maningning sa ginto't ganda. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayang kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang
kamatayan. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa Kanya ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Mga anghel ay masaya nang iakyat si Maria sa langit na maligaya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria. Nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Sinabi ni Maria, "Ang puso ko ay nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Dahil sa madakilang bagay na ginawa sa akin na makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya at lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna pong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus Nazareno. Ngayon ay araw ng kapistahan ng mahal na Birhen Maria sa kanyang pagpapaakyat sa langit, na mayroon tayong unang bunga ng pagkabuhay muli at paakyat sa langit na buong buo din ang ating pong Isus Nazareno, at siya ang ikalawa na ipinaakyat sa langit dahil sa kabutihang loob ng Diyos. Palakpakan po natin ang mahal na Birhen Maria sapagkat siya at dahil sa kanya tayo ay nagkaroon ng
tagapagligtas ang ating pong Isus Nazareno. Pero ngayon ay araw din ng tinatawag na Santa Maria ng Quiapo. Medyo natabunan na po ang kapistahan ng Buena Hora o Santa Maria ng Quiapo. Dahil yun po ang ating debosyon dito sa Quiapo. Mayroon po tayong Jesus Nazareno, pero mayroon din tayong Buena Hora, ang mahal na Birhen Maria ng Buena Hora, ina ng Quiapo. Pero ngayon ay dapat rin nating alalahanin ng mahal na Birhen na siya ang pangalawa na bunga ng pagkabuhay muli na napahayag sa mga masimbolo at mahimala na mga pagbasa sa ating araw ngayon. Ang unang pagbasa ay mula sa Aklat ng Pahayag, Kapitulo 11, versikulo 19 at Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 10, na kung saan ipinapahayag ang isang babae na may korona na 12 na bituin. Yung korona na 12 na bituin, yun po ang ang babae ng Israel na kung saan ang 12 ay ang 12 na tribo. Pero ito ay para rin kay Santa Maria na itong 12 na bituin sa korona ay 12 na mga apostol na siyang pundasyon ng ating simbahan, sapagkat inang simbahan nagluwal ng kanyang anak na patayin sana ng pulang dragon. Pulang dragon, ito pong simbolo ng kalaban. Pero inakyat siya sa langit ng ating Panginoon, ang ating Panginoon doon sa Ama, at doon na siya maghari sa luklukan para sa lahat. Kaya sinasabi sa ating Salmo 44, versikulo 10, na nasa kanan mo. Sino pong nasa kanan? Pag nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos na Ama ang ating Panginoong Hesus, doon din ang reyna, ang ina ng ating Panginoong Hesus. Kasi nasa kanan mo ang reyna na maningning ng ginto't ganda. At dahil dito, may katuparan ang lahat ng pangako ng Diyos na atin pong napakinggan sa pagbasa sa unang sulat sa taga-Korinto, Kapitulo 15, verso 20 hanggang 27, na kung saan sa nakatakdang panahon ang ating Panginoong Hesus, pagkatapos ng kanyang misyon dito sa lupa, siya po ay inakyat sa langit pagkatapos nung siya nabuhay muli, at siya ang unang bunga ng panibagong buhay o buhay na hanggan sa pagkabuhay na muli. At dahil dito, maghahari siya sapagkat nalupig na niya ang lahat ng mga naghahari na kasamaan. Ito yung mga kahuli-hulihang kaaway ang nagdala ng kamatayan. Sapagkat ang kamatayan ay pumasok sa pamagitan ni Adan. Pero ang bagong iba na mahal na Birhen Maria, kaya nga, Abi Maria, baliktad natin ng Abi, Eva, at ang bagong iba na si Maria ay nagluwal ng anak. At ito yung ating pong Hesus Nazareno na dumating ang kamatayan sa pamagitan ni Adan, dumating naman ang pagkabuhay muli sa ating Panginoong Hesus Nazareno. Kung ang kasalanan ay nagkapuwang dahil sa unang pag-rebelde ng unang tao, ang pagsunod ng ating pong Hesus Nazareno ay nagdala sa atin ng kaligtasan. Kaya po, noong 1 ng Nobyembre, 1950, si Papa Pio XII ay nagpalabas ng isang tinatawag na doctrinal na encyclical, Muni Pinicentimos Dios. Muni Pinicentimos, ibig sabihin, puspos ng kabutihang loob. Diyos ang Diyos. At dahil dito, sinasabi na dahil sa kabutihang loob ng Diyos na abot-abot, na puspos, binigay niya kay Santa Maria ang karapat-dapat na tanggapin ng isang
sumasang-ayon sa kalooban ng Diyos, ang mahal na Birhen Maria. Kaya po sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Lucas, Kapitulo 1, verso 39 hanggang 56, ito yung kwento ng pagdalaw ng mahal na Birhen Maria kay Santa Elizabeth doon sa En-Karem. Ang En-Karem ay isang bayan sa kaburulan ng Huda. At doon sa En-Karem, doon po ang bahay ni Zacarias. Si Zacarias ay isang pare at ang kanyang asawa ay si Elizabeth ay nagdadalang tao o nagkaroon ng anak at malapit na itong mga anak at ang maging anak niya ay si San Juan Bautista. Kaya naroon si Santa Maria upang maglingkod, upang mangalaga. Siya ay buntis pero mangalaga siya kay Santa Elizabeth sapagkat si Santa Elizabeth ay magkaroon ng menopausal baby na ang ating patron na si San Juan Bautista. Pero ang maganda po dito ay ang mga tagpo sa ating Ebanghelyo na sinasabi ni Elizabeth sa verse 41, Kapitulo 1, Ebanghelyo ni San Lucas, na lumukso ng tuwa ang anak sa kanyang sinapupunan. Na ang kaulugan dito, hindi pa nailuwal, hindi pa ipanangak ang ating pong Hesus Nazareno, na welcome na po ni San Juan Bautista, ang propita na naghanda sa daan ng Panginoon. At ang pagdalaw ng mahal na Birhen Maria kay Santa Elizabeth ay ang pag-ugnay ng luma na tipan. Ang luma na tipan ay si Elizabeth at sa sinapupunan niya si San Juan Bautista ay makipag-ugnay sa bagong tipan. Ano po ang bagong tipan? Ang bagong tipan ay dala ng mahal na Birhen Maria at itong pong Hesus Nazareno. At ito rin ay hindi lang pag-ugnay ng lumang tipan at bagong tipan na kung saan sinasabi sa unang pagbasa na hayag ang tipan. Ito ay pag-ugnay din ng langit at ng lupa. Na ibig sabihin, ang langit ay nabuksan na sapagkat nasa bahagi na ng kasaysayan ng tao sa pamamagitan ng mahal na Birhen Maria, ang Diyos, sa pamamagitan ng ating pong Hesus Nazareno, ay naugnay na at dahil sa pagkaugnay ng langit at lupa, magkaroon ngayon ng pag-asa para sa kaligtasan. At hindi lang pag-ugnay ng bawat nanay na nagdala ng kasaysayan sa kaligtasan at hindi lang pag-ugnay sa langit at sa lupa, ito rin ay ang pagsimula ng isang panibagong kalagayan na ayon sa kalooban ng Diyos. At ano po yung bagong kalagayan? Ito yung awitin ng mahal na Birhen Maria na tinatawag nating awit ng papuri. Nung sinasabi, umawit ang ating mahal na Birhen Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagpupuri siya, Panginoon. Una sa lahat ay ang Panginoon. At saka sinabi niya ang mga dakilang bagay. Siya ay maging nanay na at ang lahat ng taong nasa abang kalagayan ay itaas na. At dahil sa pagkataas nito, may mga kababalaghan o himala na mangyari na kung saan ang mga nasa luklukan, palalo ang isipan, ibagsak at itayo yung mga nasa abang kalagayan na sila yung mamahala ng mabuti. At pangalawa, na yung mga mayaman na walang pakialam sa mga mahirap ay pinauwi niya na gutom. Pero ang mga mahihirap ay kanyang binusog ng biyaya. Ito yung mga pagbabago upang matupad ang pangako niya kay Abraham at lahat ng mga ninuno natin sa iba't ibang henerasyon upang ang Diyos na tumupad ng kanyang pangako ay mapahayag ngayon sa ating kapistahan ng pag-akyat ng mahal na Birhen Maria sa langit. Na tayo rin, kapag tumupad tayo sa kalooban ng Diyos, kung ang unang bunga ng buhay na bago at buhay
na sa pagbabagong buhay ang ating pong Isus Nazareno. At ang pangalawang bunga na ang mahal na Birhen Maria doon rin sa langit. Tayo na mga tagasunod, tayo na tumutupad sa kalooban ng Diyos, tayo na naglalakad papunta sa pagkaharian ng Diyos, pupunta sa Diyos sa pangitan ng mahal na Birhen Maria, ay magkaroon din ng buhay na ganap at ikasiya. Salamat sa ating pong Isus Nazareno at salamat sa mahal na Birhen Maria. Palakpakan natin uli ang ating pong Isus Nazareno at mahal na Birhen Maria sapagkat dahil sa kanila at kung tularan natin sila, tayo rin ay gaganap sa tinatawag na bunga ng pagkabuhay muli sapagkat ang pangako ng Diyos ay kanyang tuparin sapagkat mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinak ni Santa Mariang Berhen, pinagpagkasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ni Libing na nausuron ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay ng uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon mo lang paririto at hukom sa buhay at nga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minahal ko mga kapatid, ni akyat ang katawan at kaluluwa sa kahulatian, nagniningning si Santa Maria bilang isang dakilang tanda ng ating walang hanggang hinaharap bilang simbahan, bilang mga mananampalatayang patuloy pa rin naglalakbay patungo sa kaharian ng langit. Ihatid natin kasama ni Maria ang ating mga panalangin sa Diyos na ating Ama. Atin pong itutugon, pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Bilang isang simbahan, naway asamin natin ang muling pagkabuhay na ipinangako ng ating Panginoon. Manalangin tayo. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ang mga namumuno sa mundo, naway maging mga kasangkapan ng kapayapaan sa mga bansa. Manalangin tayo. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ang mga Kristiyano, naway makatagpo ng pagkakaisa sa paglapit kay Maria, ang abang lingkod, na itinaas sa kawalhatian. Manalangin tayo. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makabanahag ng pag-asa sa kalwalhatian ni Maria. Manalangin tayo. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ang mga patay, naway muling mabuhay kasama ni Kristo at magdiwang na kasama ni Birheng Maria at ng mga santo. Manalangin tayo. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoon ng langit at lupa, nakakarating sa iyo ang aming mga panalangin sa tulong ng aming niwalhating ina. Ang unang manampalatayang nakibahagi sa kalatian ng kanyang matagumpay na anak na si Jesucristo na nabubuhay at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Pagsiupo muna po ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon.
tinapay at alak na iyong kaloob upang gumitay ang iyong buhay na inihalay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ito, naway maakyat sa iyo at bilang katugunan sa pagdalangin ng mahal na berhing iniakyat sa langit. Ang aming kaluubang nag-alab sa ningas ng pag-ibig ay lubos nawang pumailan lang sa iyo sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapaninto na marapat ni kay aming pasalamatan sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Ngayong inakyat ang mahal na berhen sa langit, ang pasimulat larawan ng laan mong masapit ng tanging sambay ng sa iyo'y nananalig. May pag-asa at kasihan kaming sa iyo'y papalapit. Di mo pinabaya ang dumanas ng pagkaagnas, ang nagsilang at nag-aruga sa iyong bumubuhay na anak. Nung siya'y maging di na iba sa aming lahat, upang kami hatian sa kanyang buhay na ganap. Kaya kaisa namang nagsisiawit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa itaasan. Magsalud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu ng banal, makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig
Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa na Birhen Maria na ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niyang ni San Jose. Kaisa ang mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Jose Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng galing na utos sa tulong ng Isus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo yung panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsalud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu, benedictus tu
benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, non et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan ng lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po tayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon amin ang napagsaluhan ng banal na pakikinabang, ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay. Pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Berheng Mariang iniakyat sa kalangitan, sa apitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Kayo narito, kayo naugnay sa iba't ibang social media platform na kusposting sa iba't ibang paraan ang inyong panalangin na dinggay ng pong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat na nagbibigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church sa pamakatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mga hirap at nangangailangan. Salamat po sa inyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain ka lagi ng pong Jesus Nazareno. Prakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng ugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin. Naway, ang Diyos ay magpapala sa inyo ng mabiyayang siksik, liglig at nag-uumapaw. Ngayon na po ang maringal na pagwasbas sa kapistahan, sa dakilang kapistahan ng paakyat sa mahal na Birhen Maria. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Maagsiko kayo habang inagawad ang pagwasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Birhen ay nagatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kakalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal ng mahal na Birheng Maria upang sa itong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May king taglay ang pagpaan, pag-ibig at pag-asa ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang mahal na Birhen Maria. Mahal na Birhen ng buena hora, aming bukaran ng katapatan, aming tanggulan sa kagipitan, sa lahat ng oras kami
sama. Mahal na Birhen ng Buena Hora, mahal na Reyna ng langit at lupa, Ina ni Cristo, Jesus Nazareno, patron ng Quiapo, gabay ng deboto. Ave Maria, Ave Maria, Nuestra Señora de la Buena Hora. Ave Maria, oh Ave Maria, Nuestra Señora de la Buena Hora.